Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa muli po, ako ang inyong lingkod, Reverend Maribik Layusa ng CRC Calabanga Daughter Church. Narito naman po tayo upang makapakinig ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers chapter 22 verse 7 to 8. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Mapagpalang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo sa oras na ito, nagpapakumbaba, nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po sa iyong habag, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, at sa iyong pag-ibig na patuloy na pinapadaloy mo po sa bawat isa sa amin. Inaanyayahan po namin na pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu upang lubos naming maunawaan ang iyong salita. Pahiran mo po ako ng iyong kapangyarihan and open our spiritual ears, our spiritual heart and understanding sa pakikinig at pagninilay ng iyong salita. This all we pray in Jesus' name. Amen. Ang pamagat ng ating pagninilayan ay Balak sends men to hire Balaam's services as a prophet. Basahin natin ang Numbers chapter 22 verse 7 to 8. Verse 7, the elders of Moab and Midian left, taking with them the fee for divination. When they came to Balaam, they told him what Balak had said. Verse 8, spend the night here. Balaam said to them, and I will bring you back the answer the Lord gives me. So the Moabite princess stayed with him. Sa aklat ng mga bilang, chapter 22 to 24, mababasa ang kwento ni Balaam at ni Haring Balak. Nais ni Balak na pahinain ang loob ng mga Israelita habang sila ay naglalakbay patungong Kanaan sa lupang pangako. Sa mga talatang nabasa natin ay inutusan ni Haring Balak ang mga matatanda ng Moab at ng Midian na pumunta kay Balaam upang sabihan siya na sumpain ang mga Israelita at dala nila ang upa ng hari para sa kanya. Nang malaman ni Balaam ang pakay nila sa kanya, doon na niya sila pinatulog para malaman agad nila kung ano ang kasagutan ni Yahweh sa iniutos ni Balak sa kanila. Sino si Balak? Si Balak ay hari ng Moab at anak ni Zippor. At saan naman galing ang lahi ng mga Moabita? Kay Lot na pamangkin ni Abraham. Sino naman si Balaam? Si Balaam ay isang propeta at hindi siya Israelita. Ayon sa aking pagsisiyasat sa katanungang who was Balaam in the Bible, ito po ang kasagutan na aking nakita. Balaam was a wicked prophet in the Bible and not worthy because although he was a wicked prophet, that is, Balaam's heart was not right with God, and eventually he showed his true colors by betraying Israel and leading them astray. Yan po ay mababasa natin sa Numbers chapter 31 verse 8 and verse 16. Pinatunayan din ito ni Apostol Pedro sa Bagong Tipan. Sa 2 Peter chapter 2 verse 15 and 16, sinabi niya, naligaw sila ng landas, tinularan nila si Balaam na anak ni Bosor. Nagpaupa siya sa paggawa ng kabuktutan. Kaya't siya'y sinumbatan ng kanyang asno nang magsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Makikita natin na nakapokus sa tao ang tiwala ni Balak, ito kay Balaam. Ito'y patungkol sa paghahayag o paggawad ng sumpa at pagpapala. Ito ay makikita natin dito sa Numbers 22 verse 6. Dahil gusto niyang malupig ang mga Israelita, nais niyang itong sumpain at inutusan niya si Balak upang gawin ito. Balaam was apparently willing to do this but said he needed God's permission. Ayon sa binasa natin dito sa verse 8, maghihintay siya ng sasabihin sa kanya ni Yahweh. Sa paggawad ng curse and blessing, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na gawin ito sa sinuman. Kung pahintulutan niya ang isang tao na magawad ng sumpa o pagpapala para sa iba, yan ay mangyayari. Kung hindi, walang mangyayari sa isang tao. Sumpain man siya, hindi yan mapangyayari. Balaam of course had no power in himself to curse Israel without God's approval. God told Balaam, you must not put a curse on those people because they are blessed. Ang sinumang pinagpala ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain ng tao. God is in control of everything. Sinabi sa
sa Lamentation chapter 3 verse 37, who can speak and have it happens if the Lord has not decreed it? So maliwanag po na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, sa Kanya ang permission and approval upang gawin ang mag-declare ng curse and blessings. Sa ating pong conclusion, dapat nating tandaan na pag itinakda ng Diyos ang pagpapala sa isang tao, walang sino mang makakahadlang nito. Kahit si Satanas at mga kampo niya ay hindi pwedeng hadlangan ang itinakda ng Diyos. At sa ating application, huwag tayong maging instrumento na tumanggap ng bayad o magbayad para lang sirain ang ibang tao. Sinabi rin sa Exodus chapter 23 verse 8, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao at ikinaaapi naman ng walang sala. So dapat po tayong maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Tayo ay mga good vessel ng ating Panginoon. Sinabi rin sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. So yun ang nais ng Lord, na ang gagawin natin ay mabubuting bagay, maging pagpapala tayo sa iba, maging daluyan tayo ng blessings para sa iba. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa itinuro mo po sa amin sa umagang ito. Napakahalaga ng pagsunod kung ano ang sinasabi o pinapagawa mo sa amin. Ayun lang ang dapat naming sundin at gawin. Hindi kami dapat sumunod sa sarili naming kagustuhan at sa ipinapagawa ng aming kapwa, lalo na kung ito'y labag sa iyong kalooban at ito'y kasalanan. Idinadalangin din po namin ang mga nasa pamunuan ng aming bansa na hindi sila dapat nasusuhulan o nang susuhol sa paggawa ng mga katiwalian. Magkamalang ng salapi, posisyon o kasikatan, gagawin ang lahat kahit ito'y labag sa iyong kalooban. Ito'y isa sa malaking kasalanan ng tao laban sa iyo. Tulungan niyo po kami na lagi lang ikaw ang susundin namin sa buhay na ito habang kami nabubuhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita. Dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen.